Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong episode guys ay nandito tayo sa may Macau International Airport. So may nagtatanong sa aking subscriber na gawang ko raw ng video yung airport dito sa Macau. So tinatanong niya kung pwede daw bang matulog dito sa Macau International Airport. So samahan niyo ako guys at pupunta tayo doon sa loob. Tignan natin kung pwede bang matulog dito sa Macau International Airport. So, pero bagong lahat, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ng aking i-upload. So, nandito ako ngayon guys sa may loob ng airport. So, ayan yung mga tao dito na nag-aantay ng kanilang flight. So ito yung arrival area. Maliit lang itong Macau International Airport guys. So ayan, may mga upuan. Pwede kayong umupo dyan pagkarating nyo dito. Pwede kayong matulog. Pwedeng umidlip. So ito yung gate ng arrival. So may nagtanong kasi sa aking channel, sa aking page na subscriber. Tinatanong niya kung pwede daw bang matulog dito sa may airport ng Macau. So pwede guys. Sabi niya, kinabukasan pa daw yung punta nila sa hotel kasi gabi yung dating nila dito sa Macau. So pwede naman kayong umupo dyan, matulog. Tapos kung gusto niyo bumili ng SIM card, ito yung vending machine dito ng SIM card sa airport. Saka ito. So 5G yan. Merong 112 GB at saka $200 20 GB. Dito sa kabila ganun din. Ito yung 3 dot. Pwede kayong bumili ng SIM card dito. Ito yung labas ng airport. So ito yung mga taxi dito sa labas. Ito sa kabila na yung taxi stand. So kung sasakay kayo ng taxi papunta sa mga hotel ninyo, pwede kayong sumakay dito. Pwede rin ng public bus kung alam niyo yung lugar na pupuntahan ninyo. Pwede rin kayo sumakay ng public bus. So kapag pupunta kayo ng Macau, ang pwede nyong sakyan ay MT-1 at saka MT-4. Pwede rin namang AP-1. Kaya lang yung AP-1, doon kasi ang punta nun sa border gate papuntang mainland China. So ito yung mga taxi dito. Ayan, pwede kayong magtawag ng taxi kung gusto niyo. Kung kailangan nyo ng malaking taxi, pwede nyo tawagan sila. Kasi ito, maliliit lang na taxi ito eh. So ganito yung labas ng airport ng Macau. So kung gusto niyo namang bumili ng bus card, bakit lang kayo doon sa first floor. Makikita ninyo yung 7-Eleven. Pwede kayong bumili ng bus card doon. So kailangan nyo guys, pagdating nyo sa Macau, kung dito kayo magtutour sa Macau, dapat mayroon kayong bus card para makatipid kayo ng pamasahe. Kasi kapag points yung hinulog mo sa bus, $6 yung babayaran mo. Tapos kapag bus card naman yung gamit mo, $3 o 3 MOP yung babayaran mo. So medyo makakatipid tayo pagka bus card ang ating gamit. So ito yung loob. Kung wala kayong dalang dollar o kaya pataka, pwede kayong magpapalit dito. Ito yung currency exchange. So, siyempre, kapag dito kayo nagpapalit, medyo mura yung palitan dito sa airport. Ayan yung paakyat dito sa first floor. Papakita ko sa inyo yung bilihan ng bus card. $130 o 130 MOP yung bus card. Nandito ako sa taas guys. Ito yung departure area. So doon sa taas, merong McDonald's.
Pwede kayong bumili ng pagkain doon kapag nagugutom. Meron ding Starbucks. Tapos mayroong side doon malapit sa McDonald's na may mga upuan. Pwede kayong umidlip. Kapag nandito kayo sa may departure area, umakyat kayo, nandyan lang yung 7-Eleven. So, dyan kayo pwedeng makabili ng bus card. So, very useful guys, very convenient kapag meron kayong bus card dito sa Macau. Kasi dito sa Macau, halos gumagamit ng MPay at saka ng Macau Pass. Yun yung bus card. So, yung MPay naman ay nasa cellphone ng mga kasi yung application yon. So, kung kayo ay 4 days o 5 days hanggang 1 week lang kayo dito, so hindi nyo na kailangang mag-install ng ganong application kasi kailangan nyo pang iparegister yun doon sa may opisina nila. Dito naman sa departure area, maraming upuan eh. Hindi katulad doon sa arrival, ilan lang yung upuan doon. Kung gusto nyo, dito na lang kayo umidlip sa may departure area. So ito yung area kung saan nag-check-in yung mga passenger. Tapos dyan sa loob na yan, yung security checkpoint sa loob ng area na yan. Galing ako doon sa taas kanina, tinignan ko yung mga kainan doon. So pwede kayong kumain doon sa McDonald's at saka sa Starbucks. Kaya lang, alas 10 ng gabi, sarado na yung McDonald's at saka yung Starbucks. So, hindi na kayo pwede mag-stay doon kung doon kayo matutulog o iidlip ng ilang sandali lang. Pero doon sa taas, doon sa may linya ng McDonald's, mayroong isang area na may upuan na pwede nyong tulugan o pwede kayong umidlip. So, kung walang maidlipan doon sa baba, sa may arrival area, pwede kayong umakyat dito sa taas. Pwede kayong matulog dito. May mga upuan dito sa baba, sa may arrival area, at mayroon ding upuan doon sa may departure area. So, pwede kayo guys pumunta dito. At kung nagugutom naman kayo, pagdating ninyo, wala lang kayong mabibilihan dito kundi yung 7-Eleven. So, tinanong ko yung doon kanina sa taas, yung McDonald's, ang open nila ay 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. So, ayan guys, kung mayroon kayong mga tanong pagdating nyo dito, punta kayo dito sa may tourist information. So, ito yung upuan sa baba ko, yan, sa gilid. Pwede kayong magpahinga dyan. So, yung nagtanong kasi sa akin, sabi niya, darating daw sila ng hating gabi dito sa Macau, tapos yung check-in yata nila sa hotel ay hapon pa o tanghali pa, kaya nagtatanong siya kung pwede silang matulog dito sa airport. Tatapusin ko na dito guys yung aking video. At sana ay nagustuhan niyo yung aking ginawang content kaya. So maraming salamat sa palagi niyong suporta sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang guys. See you sa next vlog.